Kahit walang bagyo, patuloy na nakararanas sa malalakas sa ulan at malawakang pagbaha ang maraming lugar sa Davao Region. 3 na naitalampatay. At live mula sa Mati, Davao Oriental, ang unang balita si John D. Esteban, GMA Regional TV 1 Mindanao. John D. Ivan, dumarami na ang mga nasisirang infrastruktura dito sa Davao Oriental kaya nanawagan na ng tulong ang probinsya sa national government. Winasak ng malakas na hampas ng tubig mula sa ilog ang malaking bahagi ng kalsadang ito sa Barangay La Union, San Isidro, Davao Oriental. Sa kalsadang ito ay patungo sana sa Mount Hamiguitan Museum ng probinsya. Personal itong ininspeksyon ni Davao Oriental Governor Nino Uy. Nagtungo rin siya sa tulay na peligroso ng daanan dahil may mga pagguho na sa lupang kinatatayuan nito. Sa Mati City, Davao Oriental, pinagtulungan ng mga residente na maiahon ang nahulog na motorsiklo sa creek na ito. Hindi raw nakita ng rider na si Junie Moreno na padiretso na pala siya sa creek dahil wala raw nakalagay na early warning device at wala ring ilaw sa lugar. Nagtamo siya ng minor injury. Under construction pa ang maliit na tulay na ito pero unti-unti nang kinakain ng tubig ang lupa kaya pinangangambahang masira na ito bago pa man matapos. Nanawagan ng tulong mula sa national government si Governor Nino Uy para sa pagsasaayos ng mga nasirang tulay at kalsada. Medyo hindi talaga kakayanin sa funds natin. And this is going to Mount Hamiguitan museum natin. So when in fact we're planning sana to reopen our eco park dito, hindi na siya passable. So we need to maybe request from the Department of Tourism para ma-restore natin or ma-reconstruct natin ang roads. Sa gitna ng ragasa ng tubig sa ilog sa Boston, Davao Oriental, biglang bumigay ang tulay na ito. Kinordon na muna ang tulay habang sinusuri ito ng DPWH at City Engineering Office. Dahan-dahan namang nahati ang bahay na ito hanggang sa tuluyang naalod ng ilog sa Barangay Zaragoza, Manay, Davao Oriental. May gumuhuring tulay at bahay sa lugar. Ang motorsiklo ng lalaking ito na pinilit tumawid sa kalsada sa Baganga, inanod. Sa Governor Generoso, 9 na barangay ang isolated matapos gumuho ang tanging tulay na nagdurugtong sa hilaga at timog na bahagi ng bayan. Lubid naman ang ipinangsagip sa mga residenteng binaha ang bahay. Ayon sa Office of the Civil Defense 11, mahigit 1,300 na pamilya ang apektado ng baha sa Davao Oriental dahil sa trough ng low pressure area sa labas ng PAR. Sa ngayon, pahirapan pa rin daw ang paghatid ng relief goods dahil sa nasirang tulay at kalsada. As of now, maraming mga unpassable roads, may mga additional bridges na naputol sa ibang municipality like for example sa Governor Generoso going to the south. And ngayon na naman, balik na naman, hindi na naman madaanan yung from Mati to the 1st District. So isa din yan sa nagpapahirap sa amin, especially sa pagdala ng mga relief. Sa Davao de Oro, 3 kabilang ang isang babaeng 12 anyos ang patay matapos matabunan ng gumuhong lupa sa bayan ng Maragusan. Patuloy ang paghahanap sa isa pang lalaki. Marami ring taga Davao City ang pinalikas dahil sa pagbaha, bunsod ng pag-apaw ng Davao River. Magsiri nagkaduhang, bakwit agad mi. Muna ang mong ipaapo. Oh, kay balo na mi di para sa una nga magulat pa mi sa tawo nga inana magbakwit. Sa Barangay Maa, abot leeg pa ang baha bandang madaling araw. Ayon sa CDRRMO, mahigit 8,000 individual ang inilikas mula sa 15 barangay sa lungsod. Namerwisyo rin ang baha sa Davao del Norte, gaya sa bayan ng Carmen. Sa bayan ng Kapalong, gumamit na ng floater ang ilang residente. Sa bayan ng Santo Tomas, napinsala ng baha ang mga gamit sa loob ng isang paaralan. May kinailangan ding i-rescue sa Panabo City. Bunsod ng malawakang pagbaha, isinailalim na ang lugar sa state of calamity ang lungsod.
Kino-consolidate pa sa ngayon, Ivan, ng DPWH-11 ang bilang ng mga nasirang infrastruktura. Kung kinakailangan daw ay magtatayo sila ng steel bridge sa mga nasirang tulay, depende sa assessment ng kanilang tauhan. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang clearing operation sa mga kalsada. Ivan. Maraming salamat, John D. Esteban. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.